Hebrew parallelism. At yung Hebrew parallelism, marami pong tipo po ito. Merong synonymous, Hebrew parallelism, merong antithetic, no? At merong pang isa, no? Synthetic parallelism. At itong babasahin po natin, may kinalaman sa definition po ng perfect, yung word ng perfect, ay may kinalaman sa Hebrew parallelism na synonymous. Basahin po natin ang banal na kasulatan, sabi po doon sa Proverbs 2:21. Proverbs 2:21. Sa aklat ng mga kawikaan, ang kapitulo po ay 2. Ang kalataan pong ating babasahin ay nasa 22. Ganito po ang ating babasahin. Ngunit ang masama ay humihiwalay o mahihiwalay saan? Sa lupain. At silang nagsisigawang may karayaan ay mabubunot. Mukhang iba itong nabasa ko. Nandun sa 21. Ang sabi doon, sapagkat ang matuwid. Okay, sabi dyan, meron sinabi dyan, matuwid. Ang sabi doon sa matuwid, ang sabi ay ganito, sapagkat ang matuwid ay tatahan sa lupain. Okay? Ano yung sumunod na line? At ang sakdal ay ano? Ang sabi, ang sakdal ay ano? Ay mamamalagi o mananatili. Mamamalagi o mananatili saan? Doon. Ito ay na doon, yung sa lupain. Okay? Yan po yan, where in the land, tatahan sa lupain, at synonymous yan doon po sa ano, remain in it, mamamalagi doon. Ito po ay synonymous. Tatahan sa lupain at mamamalagi doon. Synonymous hindi? So, synonymous yan. Therefore, yung pong upright, na sinasabing matuwid o righteous, ay ano? Ay synonymous doon sa ano? Sa pagiging sakdal o sa pagiging ano? Perfect. Sa pagkatawid, simple lang ang definition ng Diyos sa salitang perfection. Mga tao kasi sobra naman yung wild imagination nila na para bang hindi ka na makabasag pinggan. Para bang talagang kahit na talagang sobra na ang puwersa ng kasalanan, talagang para bang superhero ka na, parang si Superman binaril, sa mata mismo binaril, talagang tumalbog yung yung bala. Hindi po ganon. Simple lang ang definition ng Bible sa salitang sakdal. Yung taong lumalakad sa pagiging pagiging matuwid. Kaya kung napapansin nyo yung pagkaka-describe kay Job, siya po ay isang matuwid at sakdal. Kasi isa lang po yung pagiging sakdal at pagiging pagiging matuwid. Kaya sabi, that the man of God may be, sabi nyo, tinuruang lubos sa mga gawang mabuti o pagiging righteous, yung po lamang ang dinidefine ng Biblia sa pagiging perfecto. At ito'y kaya nating gawin. Kung ito'y nagkaya nila Abraham, kung ito'y nagawa ni Noe, kung ito'y nagawa ni Job, posible na ito ay pwede rin nating magawa. Ito'y utos, at alam natin na ang utos ng Diyos ay hindi mabigat. Kung nagawa ito ng ibang tao, ito'y magagawa rin natin. At kaya iniwan ng Diyos ang Biblia ito, ang banal na kasulatan, ang layunin niya ay upang kung babasahin natin ito at mapapaalalahanan tayo at matuturuan tayo in all wisdom, tayo ay posible na maging maging perfecto. Okay? Maging perfecto. Perfectong ayon sa kagustuhan at katuruan ng Biblia na na tao
nagsisikap na siya'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kung tayo magdi-define itong dalawa, malayo, di ba? Magkalayo ito. Iba yung pagiging matuwid sa pagiging sakdal. Pero sa Biblia po, ang pagiging matuwid ay sapat na yon para ituring ka ng Diyos na ikaw ay maging, maging sakdal.